Okay. Sa pagkakataon po ito mga kapatid, dahil po ang pagkakaalam ko, tatlo po kami mag-share. Maghahati-hati na lang po kami, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba nating, siguro, pwede naman, palakpakan po natin ang kami. Natutuwa po kami kasi nakasama na naman po namin kayo sa mahaba-haba pong panahon, ngayong po ulit, na ulit na muli. At kasama nga po namin yung mga kapatid nating mga pastor at mga manggagawa na buhat po sa mga malalayong lugar. Mula po sa Cagayan, sa Zambales, kami naman po ay sa area po ng Bulacan. At nagpapasalamat tayo siyempre sa Panginoon dahil kung hindi po dahil sa Kanya, ay hindi po tayo makakasama-sama gaya ng ating ginaganap na ito. At ang dalangin nga po namin sa Panginoon ay hindi lang po tayo makakasama sa tuwing tayo po ay nagpe-fellowship, kundi kahit po sa mga panahon ng mga pagsubok at mga problema na ating nararanasan, ay hindi po tayo nawawala, kundi nananatili sa Panginoon. Amen po? Okay. Ang subject po natin, ilalagay na lang po siguro ni Kuya Henry, ang pinakamalaking dahilan kung bakit kay Jesus dapat makiisa. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit kay Jesus dapat na makiisa. Napakaganda po nung unang tatalakayin po natin. Ano nga po ba ang pinakamalaking dahilan kung bakit kay Jesus dapat makiisa? Nagpipray po ako kagabi nung makita ko itong tatalakayin ito. Meron po akong naisulat dito, mga kapatid, na mga ilang malaking dahilan kung bakit dapat kay Jesus tayo makiisa. Okay. Uunahin ko po, mga kapatid, itong alam na alam natin. Ang John 14:6. Sa John 14:6, mga kapatid, wala po yatang hindi nakakaalam at nakakabasa ng talatang ito. Sa akin po pagkakaalam, halos lahat yata tayo, lalo na po yung mga palabasa sa Biblia, natural, mababasa niya ito. At isa po ito sa pinakamagandang talata sa Juan. Para sa akin, isa ito sa pinakamagandang talata sa Juan, sa John 14:6. Lahat po tayo, mga kapatid, sa John 14:6, tingnan po ninyo, tayo, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Lahat, pakinggan po ba natin? Nabasa po ba natin? Nasabi ko po na isa ito sa pinakamagandang talata po sa Biblia dahil mismong si Jesus ang nag-claim, ang nagsabi sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, at sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ito po yung unang pinaka-dahilan kung bakit tayo po'y kailangan pong makiisa sa Panginoon. Agree po ba kayo? Kung hindi po tayo, mga kapatid, lalakad sa daan na walang iba ang Panginoong Jesus. Alam niyo yung salitang daan? Meron pong daang liko, meron pong daang maluwang. Itong daan na tinutukoy po na ito yung natatanging daan na makapagdediretso tayo sa pamumuhay na karapat-dapat sa Panginoon. Kaya nga, I am the way. Marami pong daan sa mundo, pero nakapagliligaw. Ngunit ang daan na mula sa Panginoon, na itinuturo ng kanyang salita, ay siyang makapagdadirect sa atin patungo sa kalooban ng Panginoon. Yan yung salitang I am the way. Sinunod niya yung the truth. I am the truth.
Yan yung tinatalagin natin ng ating dalawang araw na seminar. Pag sinabi pong at siya ang katotohanan, ang ibig sabihin, mga kapatid, sasabihin niya sa atin kung mapapahamak baga ang isang tao o kung maliligtas baga ang isang tao. Nandiyan ba tayo? Ang salita po ng Diyos, sinasabi niya kung ano yung ating pong mga mali o yung mga pag-uugali at pamumuhay na kinakailangan pa nating maiwasto. At kung ating pong aaraling mabuti iyon, pinagmamalasakitan ng Panginoon na yung kaluluwa natin ay maibalik sa wangis ng Panginoon. Yan ang sabi ng Genesis. Ang sabi ng Genesis, lalangin natin ang tao sang-ayon sa ating wangis. Pagdating po sa Galatians chapter 3 at sa Colossians chapter 3, hindi ko na po babasahin. Ang sabi doon, ang nais niya sa pamamagitan ng bagong nilalang, ayon sa wangis ng Diyos, doon tayo ay muling maibalik. Alam nyo, yung salitang katotohanan, hindi po natin kayang mareforma ang buhay natin kung ang aral nating pinag-aaralan ay aral po sa lamang. Amen? Ang aral po na katotohanan ay nagsasabi sa atin ng mga don'ts ng Diyos, yung mga don'ts ng Diyos, yung mga ayaw ng Diyos, at nagsasabi rin ng mga gustong ipagawa ng Panginoon po sa atin. At tayo po bilang isang mananampalataya, kami, nasa side kami ng pangangaral at pagtuturo. Kayo po, ang iba sa atin, nasa side kayo ng katapakinig at nag-aaral. Alam niyo mga kapatid, sa church natin, lagi natin dapat ipag-pray na sana ang marinig nating pag-aaral at mensahe ay aral ng Diyos. But expect na kapag aral ng Diyos ang gusto natin talagang marinig, we are open na tayo ay i-remind ng Diyos, i-rebuke ng Diyos, i-reprove ng Diyos. Amen ba? Amen. Sapagkat magkakaroon ng change kapag i-accept natin yung aral ng Panginoon. Ang aral ng katotohanan ay aral na kagagaling. Ang aral ng katotohanan ay aral na bumubuhay ng ating kaluluwa. At ang aral ng katotohanan ay siyang magdadala sa atin sa pagiging tunay na makalangit. Kaya nga, siya ang daan, siya ang katotohanan, at yung huli. Sana sabi niya, siya ang buhay. Pag ang isang tao ay nababalot siya ng salita ng Diyos at nakakapamuhay siya sa salita ng Diyos, maniwala ka mga kapatid, we are heavenly citizens. Hindi tayo magiging heavenly citizens kung rejected, objected, neglected natin yung salita ng katotohanan na kapag-re-reforma ng ating buhay. Saan ba pupunta isang taong na-reforma? Sa kaharian ng Panginoon. Hindi po tayo makakapunta sa kaharian ng Panginoon kung hindi po tayo patuloy na marireforma. Alam niyo po, every day, ang isang totoong Kristiyano ay po pwedeng mabago. 2 Corinthians chapter 4:16. Kung every day tayo nag-aaral ng kalooban ng Diyos at ating sinusunod ang kalooban ng Diyos, kahit hindi masakit sa ating laman, but beneficial sa ating kaluluwa, lalakad po tayo ng matuwid sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen. Naalala ko, ang sabi ng Psalms 119 verse 105, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa, tanglaw sa aking mga landas. Yan pong sinasabi ng Diyos, yan yung katotohanan. Yan yung ilaw. At saan tayo dadalhin ng katotohanan niya? Nasabi ko na po kanina, marami pa tayong mga pagkukulang, marami pa tayong mga dapat na iayos pa hanggang naghihintay tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. At nais ng Panginoon magkaroon tayo ng maturization. At isa itang maturization, meron pong level of growing ang isang Kristiyano. Hindi naman instantly, malago na kagad tayo. Amen po. Pero ang isang Kristiyanong very receptive sa pakikinig, at siya po'y laging present sa pag-aaral sa salita ng Panginoon, there is a chance na marating niya ang mabilis na paglago ng kanyang kaluluwa o yung paghinog ng ating kaluluwa. At ang hinog na kaluluwa, sabi ng Apocalypse 14, verse 15, siya ay puputihin. Yung salitang puputihin, sa ibang salita, tayo ay i-harvest, tayo po'y aanihin. Gusto po ba natin yun? Amen. Kaya yung salitang John 14:6, isa po yan sa pinaka-importanteng verse ng Juan.
Dahil directly ang Panginoon nagme-mensahe sa atin. Sabi niya, no one comes to the Father except by me. Hindi tayo makakaparoon sa Kanya. Hindi tayo makakaparoon sa Ama kung hindi tayo dadaan sa Panginoong Yesus. Ang dumadaan sa Panginoong Yesus, hindi malayo ang buhay. Ang dumadaan sa Panginoong Yesus, hindi yung puro kapritso, hindi yung puro pang material, hindi yung puro pang salibutan. Bagkus mapapalitan yan ng pagiging maka-spiritual. Pag sinabing Jesus, ang ibig sabihin, Jesus Christ, ibig sabihin ay heavenly. Sabihin nga ito natin, makalangit. Yan po yung ine-exercise ng mga totoong kiniklaim natin na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Iwanan ko. Acts 4:12. Acts 4:12. Acts 4:12. Ito pong talatang nasa front, mga kapatid. Pwede na lang po ninyong basahin. Sa Acts 4 verse 12, kinuha ko lang po yung mga accurate na kailangan ko pong gamitin materials dito. Ang sabi ko sa salita ng Panginoon, yan ay footnote ng John 14:6. Ang sabi po ng Acts 4:12, familiar ba tayo sa talatang ito? Dapat familiar tayo. Kung siya, ang ating Panginoon, ang walang ibang ating Panginoong Hesus, na sinasabi natin siya ang daan, na sinasabi natin siya ang katotohanan at siya yung ating pambuhay. Kasi meron dalawang uri ng buhay. Merong earthly life at meron pong heavenly life. At kung gusto natin doon sa langit, i-practice natin dito sa lupa yung pong heavenly lifestyle. Sabi ng prayer, kung papaano sa langit, gayon din dapat dito sa lupa. Kaya ang Word of God iniwan niya dito eh. At dito tayo dito tayo nagpapalit ng ating mga imahen. Hinuhubad natin dito yung mga luma at pinapalitan natin ng bago. Ano ba mga kapatid? Hindi yung nagpapalit ng relihiyon, lahat ng relihiyon nalibot na, pero yung ugali hindi pa nababago. Amen? Hindi po yung relihiyon ang dapat na pinapalitan. Dahil kahit palitan mo yung relihiyon, hindi yung relihiyon ang may diferensya, yung tao ang may diferensya. Ano ba tayo? Ang pinakatamang relihiyon, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, hindi niya lang papalitan ang ating relihiyon, papalitan niya ang ating pamumuhay. There is a change because of Christ. There is a change because we are a Christian. Pag sinabi tayo ay Kristiyano, nakakapit nga yung pangalan ni Kristo eh. Tama ba? Doon sa umpisa eh. Pero nasa process po tayo. At ang gagamitin ng Panginoon sa atin, yun nga, yung aral ng katotohanan. Ano sabi ng Acts 4:12, dadalian ko lang, medyo inaapura ko po ng konti. Acts 4:12, mga kapatid, ano sabi niya? Ang sabi na po rito, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Ayan, no? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Narinig ko kahapon yung sukat nating ikaligtas. Yung pinakasukatan talaga ng kaligtasan ay tanging sa Panginoon. Ano ba? Not kay Allah. Kanya ba tayo? Not kay Mary. Kanya ba tayo? Hindi sa risalista. Hindi kung kanino mang imahin o mga patron, kundi tanging sa Panginoong Yesus. Naalaala mo mga kapatid? Yung bayang pinagsinilangan ng ating Panginoong Yesus, yung bayang pinag-umpisahan ng paghahayag ng evangelismo, yung bayan na mismo na pinili ng ating Ama na siyang bayan ng Diyos, ngayon ay hindi tinatanggap si Kristo bilang tagapagligtas. Amen ba? Yung Biblia doon ay hindi po tinatanggap. Yung pangalang Kristo doon ay hindi po tinatanggap. Ngayon, nakikita mo, anong nangyayari sa Israel ngayon? Israel between Palestine. Tama ba? At sumasama na ang maraming mga lahi ng Hudyo laban sa mga Muslim. Yun yung battle ngayon, mga kapatid. At ilan na pong mga limo ang namamatay sa mga taga-Palestina at ilan na pong mga limo ang namamatay po sa Israel. Kanya ba tayo, mga kapatid? Bakit pinahihintulutan po ng Panginoon yun? Kasi po, mismong yung bayang pinili ng Panginoon, hindi siya tinatanggap ng karamihang tao doon. Ganyan ba tayo? Amen.
nakikita po sa isang video yung totoong Christians na nag-aaral ng Bible doon, mga kapatid, dahil marami kasi denomination sa Israel. Pag dumadaan yung mga Christians, tingnan niyo po, pakinggan niyo, pag dumadaan yung mga Christians, rampan po silang dinuduraan doon ng mga tao. Ano ba kaya? Dahil ang nananait po sa bayang yaon, mga kapatid, ay Judaism, Muslim. There are 3 doon po sa lugar na iyon. Pwera pa po yung mga sinasabi po nating mga indigenity churches sa lugar na iyon. Pero meron pong 3. At yung Christians doon, hindi po accepted. Pagdating kay Kristo, hindi po accepted. Samantalang sa pinag-aaralan natin, ano yung pinakamalaking dahilan kung bakit kay Jesus dapat makiisa? Pag hindi tayo makikisa kay Jesus, walang kaligtasan sa sino man. Amen. Pag-pray natin ang bayan Israel, ipag-pray natin ang bayan Jerusalem. Pero ngayon, ang meaning po ng Jerusalem, ng Israel, which is lahat ng Kristiyano nakipagkaisa kay Kristo. Amen! Amen. Mapahudyo, mapahintil, tayo kung totoong nakipagkaisa kay Kristo, tayo po'y narapat-dapat sa kaligtasan. Pero meron akong gusto po itiin lang. Sa kanila, rampan nilang tinatakboy ng pangalan Jesus. Pero sa atin, sabi natin, tagapagligtas natin si Jesus. Pero hindi naman natin sinusunod si Jesus. Amen pa? Amen. Tinatanggap natin bilang tagapagligtas ang Panginoon. Pero sinusunod naman natin malimit ang sarili natin. Masinuunan natin ang pang-material, pang-mundo. Pero pagdating sa spiritual, lagi natin pinupwera ang spiritual. Para bang nangyayari din sa atin, kahalintulad din ang ginagawa ng mga tao sa Israel? Magbago po tayo, mga kapatid. Ako po, kasama po ako doon. Dahil minsan kahit kilala na natin ang Panginoon, hindi po sapat. Kung kilala natin siya, na siya ang totoong tagapagligtas na pag-aralan natin, kung hindi naman natin siya susundin, walang iniwan din tayo sa mga Hudyo. Sa kanila, rampant lang. Tama ba? Sa atin po, tinatanggap natin siya. Hindi naman natin siya mauna. Tinatanggap natin siya, pero turot mag-aaral niya, sinusukan naman natin kapag tayo po ay inaaralan niya. Amen po? Amen po? Amen po? So, huwag nating i-reject hindi lang yung pangalan niya. Huwag din nating i-reject yung itinuturo niya sa atin. Kahit na ito minsan ay nakakasakit sa atin. Sa ating laman na nakakasakit yun. Pero sa kaluluwa natin, ikabubuti natin lahat yun. Amen po? Kaya sabi diyan, walang ibang tagapagligtas sa silong ng langit na ibinigay ang Panginoong Yesus lang. At yan po yung kinokontaminate ng demonyo. Ayaw ng demonyo na lahat tayo mag-direct kay Kristo. Kasi si Kristo, siya ang only way. Siya ang truth. At hindi tayo makakaparoon sa Ama. Maliban na siya ang hindi natin. Siya ang ating pinakapasaporte. Alam ba na, kapatid? Kaya kailangan natin, kapatid, yung ating pagkakilala, ngayon, kilala na natin siya, dapat papalakasin pa natin yung ating relationship kay Christ. That is commitment to Christ. Pag sinabing commitment to Christ, yung salitang commitment, pag sinabing commitment, yan ay tipan. Pag may tipan na tayo sa Panginoon, yung ating katipan dati na mundo, yung mga bagay na pangsalimutan, unti-unti nating binibitawan yan kung hindi mo kaya ng bigla hanggang sa tayo po'y magde-declare ng war sa ating datihang buhay at tayo po'y makikiisa sa Panginoon. Hindi po natin kaya magbago ng instant, pero kung tuloy-tuloy tayo mag-aaral ng katotohanan ng Panginoon, napakalaki ng ating tsansa na patuloy po tayong mabago. Yung mga natuturo po dito sa harapan, pagka sila po'y nakapagsasalita dito, huwag nating pinepersonal, nawari sa kanila. Hindi po. Ang aral na yan ay galing sa salita ng Diyos. Amen po? At kung hindi po ipag-aaral ang aral ng katotohanan sa iglesia, ang iglesia ay mapapahamak. Mapapahamak. Ang iglesia kung hindi nag-aaral ng katotohanan ay mapapahamak. Ngunit ang iglesia na nag-aaral po ng katotohanan, bagamat masakit yung katotohanan, sabi ko po sa inyo, ikaliligtas naman ng ating mga nag-iisang kaluluwa. Isusunod ko, kapatid, Hebrew 12 verse 2. Hebrew 12 verse 2. Ilan lang to? Hebrew 12 verse 2. Ito, madali-dali na po ito. Kasi yung pangunahin, yung pinakamalaking dahilan kung bakit dapat tayo makiisa kay Jesus, siya lang naman yung daan, ang katotohanan at buhay. Siya lang naman yung ibinigay dito sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas. Siya yung pinakamahalaga. Pangalawa, kung nasa Panginoon ka na, sino po sa inyo nangihina pa yung pananampalataya kagaya ko din?
Lahat ba tayo nananampalataya? Kung ang Panginoong Yesus, sa Kanya tayo makikiisa, tutulungan ba tayo ng Panginoong Yesus na ang ating pananampalataya ay makarating sa pagiging isang ganap? Siyempre. Hebrew 12 verse 2, lahat tayo. Namasdan natin si Jesus. Oh, sino namasdan? Si Pastor. Si Pastor? Maraming ganyan, nakatingin kay Pastor eh. Kaya kapag kasi Pastor, hindi mo nagustuhan yung itinuro, pinangaral niya, o kaya hindi mo nagustuhan yung pag-ugali, pag-umuhin niya, hindi ba perfecto yung Pastor eh. Nandiyan ba kayo? Sino ng ating mamasdan? Kanino ka ba nakipagkaisa? Di ba sa Panginoon? Kung sa Panginoon tayo nakipagkaisa, siya yung sinasabi mong siya yung daan. Doon tayo lumalandas. Tama ba? Sinabi natin siya yung katotohanan. Hindi dapat nakikinig tayo sa tama. Amen ba? Ano yung tama? Ano sabi niya? Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Pununin ko. Nais po ba nating dumating tayo sa pagsakdal ng ating pananampalataya? Lahat po tayo sa tulong po yan ng ating Panginoong Yesus. Yan ang pangalawa kung bakit pinakamahalagang dapat tayong makiisa sa Panginoong Yesus. Hindi po tayo magiging sakdal sa ating pananampalataya kung hindi si Jesus ang ating titignan. Eh paano yung pastor? Hindi naman nakitaan natin ang Panginoong Yesus. Kahit hindi natin siya nakita, yung mga examples niya, yung pag-uugali niya, yung pamumuhay niya, nakita ba natin sa Biblia? Amen. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, nag-aaral tayo ng Biblia, makikita natin kung anong klase ang pag-uugali at pamumuhay ni Jesus bagamat siya'y nagkatawang tao. Tama ba? Para makarelate tayo. Hindi naman niya dinala dito at ipinakita yung pagiging Diyos niya. Sabi doon sa Filipos chapter 2, hindi niya inaring panangnan ang pagkabantay niya sa Ama, kundi nakitulad siya sa mga tao, nakitulad siya sa mga alipin. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto niya i-demonstrate doon sa mga susunod sa kanya kung anong pamumuhay ang marapat na ipamuhay hanggang sa marating natin yung kasakdalan ng ating pananampalataya. Ang nagpapasakdal po ng ating pananampalataya ay hindi po yung pastor at mga leader at mga nagtuturo. Mali po kayo. Ang sabi dito, mas na natin si Jesus. Ang ibig sabihin, read the scripture. Dahil yung scripture, yan si Jesus. Amen ba kapatid? Amen. Pag tayo nagbabasa, sabi niya, ako ang verbo. Ang verbo ay ang salita, which is siya yung word. Kung yung word, lagi nating inaaral. At yung word, yan yung truth. At kung yung truth, na siya yung word nating pinag-aaralan, doon po tayo lalakas sa ating pananampalataya. Iwanan ko po. 1 Peter 2:21 tayo. Pag lumalakas ang ating pananampalataya, mga kapatid, ano ang gagawin ng Kristiyano habang nag-aantay tayo dito? Ito, yung dapat natin gawin. Sa 1 Peter 2:21, pag lumalakas ang ating pananampalataya, ano yung aplikasyon? Ano yung dapat natin gawin? Meron tayong dapat na gawin. Ang isang Kristiyano po, hindi sapat yung siya'y makakilala. Kinakailangan po siya ay lumalago. Napag-aralan natin. At ang lumalago sa Panginoon, ano yung makikita mo sa Kanya? Saan siya lalakad? Sa mundo pa ba? Sa sarili pa ba? O doon, sa halimbawang iniiwan ng Panginoon. Tingnan po ninyo, 1 Peter 2:21, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag. Lahat po ng tinawag, pakitaas ang kamay. Kita mo? Yung iba, di ba kataas? Dahil hindi siya makapaniwalang tinawag siya. Tinawag lang siya ng church, tinawag lang siya ng simbahan, tinawag lang siya ng pastor. Hindi pa ang Panginoon na tumawag sa kanya. So, claiming. Sapagkat sa ganitong bagay, tayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Hello? Tayo ngayon lang sa Panginoon ay hindi yung hakbang ko, hindi yung hakbang ng iba, hindi yung hakbang ng reliyon, yung hakbang na nakita natin sa Panginoong Yesus. Yung example na iniwan ng Panginoong Yesus, doon po tayo nagsisikap na makahakbang. Hindi pa tayo kawangis ni Jesus at nagsisikap po tayong maging kawangis ng Panginoong Yesus. Amen po? Amen. Ang wangis natin, kumbaga hati-hati pa yung sistema ng buhay natin. May halong mundo, may halong sarili, may halong minsan na dikta ng demonyo. Hindi pa tayo talaga, kumbaga yung bondage
yung ating pong pagkakakulong o yung ating pagkakabilanggo, hindi pa talaga totally tayo layang-laya. Kaya nga, every time na nag-aaral tayo ng salita ng katotohanan, nakikita natin yung sarili natin. Nakikita natin yung mga pagkakamali natin. Nakikita natin yung mga nagagawa natin hindi pa eksakto. At yan ay sa pamamagitan ng halimbawang iniwan ng Panginoon sa atin. Walang ibang pattern na dapat nating sundin, kundi yung ugali at yung aral ng Panginoong Hesus. Yan lang dalawang yan. Yung aral at pamumuhay ng Panginoong Hesus. Hindi yung kung kaninong pangalan at kung kaninong pamumuhay, maliligaw tayo nun. Nagbigay siya ng halimbawa. Susundin na lang natin yung halimbawa. Siya yung pattern natin. Ang totoong Kristiyano, ang pattern natin, hindi yung mundo, hindi yung tao, hindi yung relihiyon. Ang pattern natin, si Kristo. At kung lahat tayo mag-aaral ng Biblia, mga kapatid, pinakita ni Jesus yung pong pag-uugali, yung pong pamumuhay, at yung kadalisayan ng kanyang pananampalataya. Mga kapatid, iwanan ko yan. Last na. John 15:7. Last 2 verse ang bibuksan natin. Ayun, meron pala tayong electric. Sa John 15:7, tignan po ninyo. Doon sa mga susunod sa pattern ng Panginoon, yung susunod sa pattern ng Panginoon. Ano po yung nakalagay, mga kapatid? Ano yung pangako ng Panginoon? Salamat po, Kuya Henry. John 15:7. Ito po yung nakalagay. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo. Sinong mga nagsasalita nito? Ang Panginoong Hesus. Ang sabi niya, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sino pong naniniwala sa pangakong ito? Yung hindi po naniniwala, uwian na po tayo. Kasi useless lahat ng ating mga pinagagawang ganito kung hindi tayo naniniwala na sa Panginoong Hesus na siya yung nangako. Alam mo kapatid, ito yan eh. Habang nasa mundo pa tayo, may pangangailangan tayo. Ang ginagawa ng tao, ang ginagawa ng Kristiyano, kinukuha niya sa boss niya yung pangangailangan niya. Kinukuha niya sa lakas niya. Kinukuha niya sa pangangabot. Kinukuha niya sa mga pagnegosyo. Hindi naman masama yun. Ang problema kapag kailangan tayo ng Panginoon, wala tayong oras sa Kanya. Ano ba kayo? Ano ba tayo? Masakit aminin yan. Lalo na kung tayo ay manggagawa. Pag sinabing manggagawa ka, naka-elevate ng konti ang kalagayan mo sa pangkaraniwang miyembro. Ano ba kayo? Nandiyan ba tayo? Pag manggagawa tayo, huwag tayong lumagay sa kalagayan ng pangkaraniwang miyembro. O kaya, bago ka pa lang na kino-convert, masakit sa ulo pag gagawin. Hindi ka nag-grow. Kami, sa kalagayan po namin, parang mataas lang kami ng kaunti sa posisyon. Tama ba? Pero sa relasyon, pare-pareho lang tayo, pantay-pantay lang tayo. Ayun na po. Nandun ba tayo? Kasi kailangan may distinction sa loob ng church. Nilagay ng Diyos yan sa Ephesians chapter 4:11. That is the design of God para mayroong pong kaayusan sa church. Tama ba? Eh kung lahat tayo, leader, wala nang masusunurin. Nandun ba kayo? Tama ba? Kung lahat tayo tagapagturo, hindi wala nang aaralan. Nandun ba kayo? Ginagamit natin yung distinction formality. But in spirituality, mga kapatid, we are equals. Tayo pa'y pantay-pantay. Nandun ba tayo? Balikan ko yung sinabi ko, importante kasi ito eh. Pag manggagawa tayo, huwag mong ilagay yung sarili mo sa kalagayan ng mga baguhan at mga datihan. Magkaiba. Tama po. Lumagay ka kung saan ka inilalagay ng Panginoon. Ano ba tayo? Dapat mas lalo kang mas responsable ka. Pag ikaw ay nakakatandang kapatid, babae man o lalaki, ikaw ay ate at kuya, ikaw yung magbibigay example sa nakakabata mo, mga kapatid. Nandiyan ba tayo? Nandiyan ba tayo? Sa church natin, ganun din. Dapat mas responsable tayo sa pakikinig, sa pag-aaral, mas aktibo tayo, at kahit na tayo may mga pangangailangan, huwag kang mag-alala, pag inuna naman natin ang Panginoon, ipagkakaloob naman niya ito. Sa mga walang tiwala, hindi mo uunahin ng Panginoon. Ang uunahin mo yung diskarte mo, yung lakas mo, yung abilidad mo. Pero gusto ko sabihin sa iyo, pag pinitik ng Diyos ang kalusugan mo, may magagawa ka. Pag gusto ng Diyos, ikaw ay manghina, may magagawa ka. Pag gusto ng Diyos, dapuan ka ng sakit, may magagawa ka. Pag gusto ng Diyos, lahat ng pinakukuhanan mo, sarahan niyang langit para mapaulan, may magagawa ka? Wala rin pala tayo magagawa eh. Pero minsan ginagawa ng Diyos yun para makita natin kung ang Panginoon ba ang siyang pangunahin natin o hindi.
Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, ay manatili tayo sa Kanya. Eh nakikita niya, nahihiwala tayo dahil sa trabaho, dahil sa hanapera, dahil sa negosyo, dahil sa profesyon, at sa marami pa mga bagay. Dapat makita natin yung pong kalagayan ng ating spiritual ay dapat yung mapag-aralan natin kung paano makapanatili. Ang problema po, mga kapatid, nasa Panginoon na tayo. Ang problema lang natin, hindi natin alam kung paano makapanatili. Nagyan ba tayo? Hindi lahat ng nasa Panginoon na ay makakapanatili kung hindi niya tatrabahuin ang makapanatili. Bakit ko nasabi? Ang dami natin, di ba? Pero bakit ang iba? Wala na sa Panginoon, tumalikod na sa Panginoon, pero nakakilala sa Panginoon. Opo! Pero hindi nakapanatili. Dapat tayong makapanatili, hindi kay pastor, hindi sa pangalan ng ating ministry. Dapat makapanatili tayo sa katawan ni Jesus. Amen po? Na isang araw ay kukunin ng Panginoon Jesus. Pero yung hindi nakapanatili, tumalikod, nag-backslide, nagpagamit kay Satanas, ay sabihin ko sa iyo, hindi siya kabilang sa tatanggap ng pangangailangan na rito sa lupa. Alam nyo, mga kapatid, kung totoo tayong tagapagturo at mangangaral, kung totoo tayong lingkod ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Amen po? Sapat-sapat. Pag sinabing sapat-sapat, hindi po kulang. Bakit ganun, pastor? Kulang pa rin. Kulang yung gawa mo. Pero yung pangako ng Diyos ay hindi po kulang. Pag sinabing sapat, ibig sabihin, sang-ayon sa iyong pangangailangan. Pero kung ang hangad mo pala ay lagpas, ang gusto mo pala ay wants, hindi needs. Sabi ng Lord, kailangan mo lang needs, hindi yung wants na ikinaluluho, na ikinalalayo, na ikinaliligaw, hindi bibigay ng Diyos yan. Dahil alam niya, sobra yan. Amen ba? Pag sobra, kanino galing yan? Kay Satanas. Matthew chapter 4. Para agawin ang ating oras at panahon sa Diyos para sa Kanya natin isuko ang ating mga sarili. Ano ba tayo, mga kapatid? Kaya po, doon sa mga manggagawa ng Panginoon, ng mga naririto, kahit pa malaki ang ating pamilya, kahit pa sabihin natin, mahirap ang buhay po ngayon, sa Panginoon, wala pong mahirap. Mayroon pong magagawa ang Panginoon po sa atin. Di ko po sinasabing, baka kayo, may pinagkukuhanan kayo. Wala naman pinagkukuhanan ng mga pastor natin dito. Pero makinabalitaan dito, yung pastor dito ay milyonaryo. Sa ibang church, yung isa nakatira doon sa Davao, may palasyo nga doon. May aeroplano, may barko. Nada ba kayo? Nada ba tayo? Talaga maglilingkod yun. Lahat nasa yun Pero kung alisin kaya yun ng Diyos, maglilingkod ka ba? Hindi tayo sa Diyos na dumidepende. Doon na, sa kaparaanan natin, tayo dumidepende. Nada ba tayo? Kaya sa atin po, isisecure lang talaga tayo ng Panginoon. At lahat ng ating pangangailangan ibibigay na. Pero merong kondisyon. Ang kondisyon, manatili tayo sa Panginoon at sa kanyang mga salita. Hindi yung pagkawala tayong gana, ayaw nating makinig, ayaw nating makipag-aralan sa kanyang salita. Ang totoong makakapanatili sa Panginoon, mananatili sa kanyang salita. At ang nananatili sa kanyang salita, nananatili sa Panginoon. Vice versa. Hindi ka pwede magsabing makakapanatili ka sa Panginoon pero tamad ka mag-aral ng salita ng Panginoon. Nandito ba kayo? It's complicated. Pero kung tayo po'y masidhing nag-aaral ng salita ng Diyos, lalo tayo magiging fit, closer sa Panginoon. Deeper, yung malalim sa Panginoon. Last, ay ito pong nakalagay sa may John 6. Sa may John 6 verse 68. Sa may John 6:68, mga kapatid, napakaganda ng sinasabi ng Panginoon po dito. Sa John 6:68. Ano po yung nakalagay, mga kapatid? Sinabi or sinagot siya ni Pedro o ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Ano ba tayo, mga kapatid? Kung dito sa lupa, ipinangako niya lahat ng kailangan natin ipagkakaloob niya kung manatili tayo sa Kanya. Kung hindi ka mananatili, mahihirapan ka sa buhay na ito. Pero kahit gaano kahirap sa buhay na ito, kung nananatili tayo sa Panginoon at nananatili tayo sa Kanyang mga salita, magiging magaang lang yung buhay. Amen po? At hindi lang yun, habang nasa lupa tayo, sagot ng Diyos yun. Kasi ganito, kung tayo ay mga employer niya at siya yung ating boss, ano ba tayo, mga kapatid? At itong pabrikang ito ng pagpapahayag ng kalooban ng Panginoon ay ating pong ginaganap, mga kapatid. Sabihin ko sa iyo,
ang ating mahusay na Diyos, ang ating mahusay na amo, siya yung manager, siya yung may-ari na. Di ba tayo? At kung tayo ay responsible in our duties and responsibilities, kung ikay manggagawa, gumanap ka bilang isang manggagawa. Kung ikaw ay isang pangkaraniwang miyembro, gumanap ka bilang isang pangkaraniwang miyembro. Maging responsable tayo, hindi irresponsable. Di ba tayo? At kung ano yung ipinagagawa ng ating amo, yung may-ari ng kumpanya, gawin lang natin yon. Sasagutin ng Diyos lahat ng kailangan natin dito. Gusto mong gumaling, pagkakaligin ka. Gusto mo ng solusyon sa problema, bibigyan ka ng solusyon sa mga problema. May kaaway tayong hindi nakikita, sino magpaprotekta sa atin? Lahat ng bagay na kailangan natin dito, material mang nakikita o hindi, basta kailangan natin sagot ng Diyos yun. Basta manatili tayo sa Panginoon at sa kanyang mga salita. And yung last, ano po yung ultimatum reward at hindi lang blessing? Sa akin, hindi po blessing ito Reward to. Then yung blessing, nandito yan. Hanggat sumusunod ka, you are blessed. Tama ba? Pag hindi ka sumusunod, mag-iisa ka. Gagawin mo lahat, pero mahihirapan ka. Pero pag uunahin natin siya, kahit mabigat ang buhay, gumagaan yan. Tama ba, mga kapatid? Matthew 11:28. Ano yung ultimatum reward na hindi blessing, which is the kingdom of God, yung kaharian ng Panginoon? That is ultimatum reward. Ano po? Yung nasa lupa ka, pinagpapala ka. Hindi yun ang reward. Yan yung consequences dahil ikaw ay nasa Panginoon, nagpapatuloy ka sa Panginoon, nag-aaral ka ng salita, isinasagawa natin yung kanyang salita. Pag nalugod sa iyong Panginoon, pagpapalain ka niya. Amen po. Kung dire-diretso natin gagawin yon, yung ultimatum reward which is yung heaven, yung kaharian ng Panginoon. Mga kapatid, ito po ay mangyayari once na itong dadanasin nating malaking kapigatian o pagsubok sa buong salibutan na tinutukoy ng Biblia, tayo po'y naratnan niya na nananatili at ang kalagayan ng nananatili, hinog. At kapag kahinog na, ay lalabas na ang mga mamumuti, ay ang mga anghel ay bababa at kukunin niya ang mga tunay na kanya. Malapit na po ito, mga kapatid. Sikapin po natin maging richful sa ating kaluluwa. Sikapin po natin maging mayaman tayo sa ating kaluluwa. Upang nang sa gayon, tayo po'y makarating sa pagkahinog. At pag tayo po nahinog, mga kapatid, lahat ng ating ginagawang ito, makikita na po natin yung pong kapalit ng lahat ng mga ito. Mga kapatid, yan po yung pinakamalalaking mga dahilan kung bakit tayo dapat makiisa sa ating Panginoong Jesus.